Alam niyo ba, the most used and overused word in the English language is, I believe, the word bless. God bless you. Di ba? God bless, God bless, God bless you. Okay? Oh, thank you, Lord. Bless us. Di ba? That is the most used and overused word in the English language. Sa Tagalog, pagpalain ka ni Lord, pagpalain ka ni Yahweh El Shaddai, pagpalain ka ng Panginoon. Pero, ginagamit na, haba kasi maganda yung bless. Okay? God bless you, ha? Okay? So, how many times do you think the word bless was used in the Bible? How many times? Hula-hula. Ang makahula, libreng lunch sa langit. Okay, more than 600 times. In the Old Testament alone, more than 400 times. So, the entire Bible, more than 600 times, the word bless was used. It means that God desires to bless us. In fact, in the book of Genesis, so God created man in His own image. In the image of God, He created them, male and female. He created them, and God blessed them. During the creation, the 6 days of creation, and the 7th day was rest. And then sabi doon, God created the 7th day, and He blessed it. Ano ibig sabihin nito? God is so desirous, God is so excited to bless us, His creation. Kaya kung sa palagay mo, parang, ako naman parang wala naman yata akong blessing. Hindi, you are mistaken. The very reason why God created you is because He wants to bless you. Tandaan niyo yan. God wants to bless you. That's why He created you. You are created for His glory and for His blessing. Tandaan mo yan, isulat mo yan sa diary mo, that I am created by God for His glory and for me to experience His blessing. Si Abraham, ang sabi ng Diyos, God blessed Abraham. Okay? Ang sabi nga doon sa Genesis 12, those people who will bless Abraham will also be blessed by God. And those people who will curse Abraham will be cursed by God. Ganun kalupit yung blessing na ibinalot ng Diyos kay Abraham. And what happened to Abraham when he had his son Isaac? And sabi sa Bible, and God blessed Abraham, and Abraham blessed Isaac. Sino yung naging anak ni Isaac? Si Jacob. And then God blessed Jacob through Isaac. Si Jacob, eto na ngayon tayo, Jacob blessed his 12 sons. So that is the message of the Lord this morning. Ang sabi sa Genesis 49:28, these are the 12 tribes of Israel, and this is what their father Jacob said to them. He gave each son the blessing that was right for them. Right means appropriate for them. Binigyan ng Diyos, ng Jacob ng blessing, yung kanyang mga anak sang-ayon sa kanilang pangangailangan. So why is giving a blessing to children important in the Old Testament? Bakit mahalaga? Kasi yung verbal blessing, napakahalaga nun. Nakabasa ninyo sa Old Testament, and God blessed this person, and this person, the father blessed his sons. Kasi may power yung spoken blessings. There is power in the spoken blessings. That's why one of the saddest verses in the Old Testament was Genesis 27, verses 38 and 41. Ano meron doon sa Genesis 27, 38 to 41? It was the story when Jacob, the twin brother of Esau, si Esau yung unang lumabas, si Jacob yung huling lumabas, makambal sila, kaya lang, itong si Nanay Rebecca at itong si Jacob, they connive, ang sabi, nagkutsaba para makuha ni Jacob yung blessing na para sa kuya niya si Esau. Nagkunwari itong si Jacob na siya si Esau, and then dahil bulag na si Isaac, ang sabi niya, ikaw ba talaga yan, Esau? O sa Tagalog, Esau. Ikaw ba talaga, Esau? Ang sabi ni Jacob, ako po ito. Ang sabi ni Isaac, ang boses, Jacob. Pero ang amoy at ang hipo ng balat, Esau. Kaya, pero naloko pa rin nila si Isaac. That's why, binigay ni Isaac yung blessing
kay Jacob. Nung nalaman ngayon ni Esau, galit na galit. Ito na ngayon, sabi doon sa 27:38. Esau said to his father, "Do you have only one blessing, my father? Bless me too, my father." Then Esau wept aloud. Ang sabi ni Isaac, "Pasensya ka na, anak, na ibigay ko na yung blessing sa kapatid mong tuso." Ang sabi ni Esau, "Tay, wala ka na bang natitirang blessing para sa akin?" Ilang beses ko nang nabasa to, pero kanina nung binasa ko ulit, naluha ako. May kurot sa puso. Naiyak talaga ako nung binasa ko to. Dahil sabi dito, Esau wept aloud. Nagpapalahaw si Esau. Bakit? Dahil yung blessing na para sa kanya bilang panganay, ninakaw ni Jacob. Kaya sabi ni Esau, "Tay, wala ka na bang natitirang blessing? Paano naman ako?" That's why, ang sabi dun sa verse 41, Esau held a grudge against Jacob because of the blessing his father had given him. He said to himself, "The days of mourning for my father are near, then I will kill my brother Jacob." Pagkatapos ng lamay, pagkatapos ng pagdadalamhati, mga 40 days yun. Pagkatapos ng 40 days, sabi ni Esau doon sa kanyang mga kaibigan, "Nako, papatayin ko itong kapatid ko na ito." Naulinigan ni Rebecca. Talas ng tenga nung nanay. Sabi, "Ay, umalis ka na dito. Papatayin ka ng kuya mo. Pumunta ka doon sa tiyuhin mo kay Laban." Doon na nangyari yung mga kwento. So, ano pang gusto ituro sa atin ng Panginoon? Number one, the father's responsibility to give the blessing. It was Jacob who has the responsibility to bless his 12 sons. Now, let us start with the sons of Joseph. Pinatawag ni Jacob yung mga anak ni Joseph. Sino yung mga anak ni Joseph na dalawa? Si Manasseh at si Ephraim. And then, ang sabi ni Jacob, "Dalhin mo sa akin yung mga apo ko." Ano sabi ni Jacob? Joseph, "I am owning your 2 sons as my own sons. I am adopting them not as my grandsons, but as my 2 sons. Bakit? In replacement of Reuben and Simeon. Ang firstborn ni Jacob, si Reuben. Pangalawa, si Simeon. Anong nangyari? Dahil si Reuben, ginalaw niya yung isa sa mga concubine ni Jacob na si Bilhah. 4 yung asawa ni Jacob, si Leah, si Rachel, si Zilpah, at si Bilhah. Si Bilhah, na nanay ng mga kapatid ni Reuben, nakipagsiping si Reuben. Kaya galit na galit itong si Jacob. Kaya ang sabi ni Jacob, "Inaalis ko yung pagkapanganay ni Reuben, ipinapalit ko sa mga anak mo." At itong si Simeon naman, si Simeon at si Levi, nung nirape yung kapatid nilang si Dinah ng mga Shechemites, anong ginawa ni Simeon at si Levi? Sobrang galit, magagalitin, mapupusok itong dalawang ito. Anong ginawa nila? Pinagpapatay nila yung mga kalalakihan ng mga Shechemites. Kaya, makikita nyo, kung napansin niyo yung binasa natin kanina, imbis na positive declaration kay Reuben, kay Simeon, kay Levi, puro negative yung declaration. Kaya inalis sa pagkapanganay at pangalawang panganay, si Reuben at si Simeon, ang ipinalit yung anak ni Joseph, si Manasseh at si Ephraim. Ang panganay si Manasseh, pangalawa si Ephraim. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Kung makikita ninyo, iba-iba yung pronouncements ni Jacob doon sa kanyang mga anak. Ang nangyari ngayon, si Joseph ang parang naging panganay. Isa yung pangalawa sa bunso. So yung pagkapanganay ni Reuben, napalitan ni Joseph, kaya lang si Joseph, ang pinaka-representatives niya, yung kanyang dalawang anak, si Manasseh at si Ephraim. Now, kung mapapansin ninyo, ilang generation, si Isaac, hindi siya ang firstborn. Ang firstborn, si Ishmael. Si Jacob, hindi siya ang firstborn. Ang firstborn ay si Esau. And then, si Joseph, hindi siya ang firstborn. Ang firstborn, si Reuben. Sa anak ni Joseph, si Manasseh at si Ephraim, ang panganay si Manasseh, pero mas pinaboran ni Jacob itong si Ephraim kesa kay Manasseh. Bakit ganon? Yung bata ang naging mas firstborn. Bakit? Alam niyo ang sagot? It is because of the grace of God. Hindi dahil panganay ka,
eh ikaw na nga yung talagang gagamitin ng Diyos na firstborn. Kasi pag firstborn ka sa Bible, napakalaki ng privilege. Yung mana, doble sa'yo. Yung spiritual leadership, nasa iyo. Kapag firstborn ka, napakaraming privileges and responsibilities ng pagiging firstborn. Kaya lang, bakit gaganon na yung firstborn, sila yung naging secondborn, thirdborn, kung sino yung mas bunso, siya yung pinaboran ng Diyos. Ang sagot dyan, it is because of the grace of God. It was God's prerogative to bless whom He wanted to bless, not according to the people's choice, but according to His sovereign choice. And that is what you call grace. Kaya, di ba, sabihin ng iba, ako naman, bunso ako, pangalawa ako, wala ako. Sa 10 magkakapatid, ako yung bunso. Pero, mga kapatid, wala yan sa order ng pagkapanganak. Naintindihan natin. Yaan ay nasa biyaya ng Diyos. Hindi dahil panganay ka, ikaw na nga yung papaboran ng Diyos. Dahil ang pinapaboran ng Diyos, yung mga taong sumusunod sa Kanya. Tingnan niyo nangyari kay Joseph. Dahil siya ay matapat sa Diyos, siya ang pinaboran ng Diyos, nakuha niya yung pagiging firstborn, at lahat ng mga pronouncements na blessing ni Jacob, napakarami kay Joseph. Bakit? Dahil matapat si Joseph sa Diyos. Yung blessing saka yung cursing. So makikita ninyo, bakit negative yung declaration kay Reuben, kay Simeon, kay Levi? Kasi nga may mga nagawa silang kasalanan. Ang problema dito kay Jacob, although he was a godly man, but he was not a perfect father. Mahalaga po itong sasabihin ko, pakinggan po ninyo, mga tatay, makinig kayo ha. Kahit gaano tayo kabanal, hindi tayo perpekto. Gaya ni Jacob, hindi siya perpekto, kaya yung pronouncement niya, instead na blessing kay Reuben, kay Simeon, kay Levi, naging cursing. Kaya ang nangyari, kung mapapansin ninyo, kung pag-aaralan daw natin, si Reuben ay hindi talaga naging maganda yung kanyang tribes. Si Simeon, siya ang pinakakonte yung tribe. At eventually, nabura yung tribe ni Simeon kasi kumbaga kinain nila mo ng tribe ni Judah. Si Levi, noong mga sumunod na mga panahon, naging matapat si Levi sa Diyos. So, kaya kahit na negative yung pronouncement ng tatay niyang si Jacob kay Levi, nakabawi si Levi. Kaya dun sa lahi ni Levi, doon lumabas yung mga prophets and priests at mga singers in Israel. Bakit? Kasi si Levi ay natutong magtapat, magsisi ng kanyang mga kasalanan. Unlike Reuben and Simeon. Naintindihan po natin mga kapatid, no? Kaya ko ipinapaliwanag ito kasi napakahalaga ng mga nanay at tatay yung pronouncement natin sa ating mga anak. Yung mga positive declaration sa mga anak, yung mga prophetic declarations, yung mga binibitawan natin mga salita, napakahalaga niyan. Sino dito mga magulang? Pakitaas ang kamay, yung mga magulang. Yung mga magulang, mga tuso. Yung mga parents pala, parents. Okay, thank you. Pakita mo ba na? So, napakahalaga po nito, yung mga binibitawan natin. No? Okay, pangalawa, my second major point is the son's responsibility to nurture and spread the blessing. So, mahalaga yan. Halimbawa, tinanggap mo na yung positive declaration na galing sa tatay mo o galing sa Diyos. You now have the responsibility to nurture it and to spread it. Halimbawa, si David, binitawan ko siya ng salita na you will be prosperous, you will be successful, you will be victorious 10 times in your lifetime. Hindi ibig sabihin na wala nang gagawin si David kung hindi uupo na lang, manonood na lang, magne-Netflix na lang, and then kakain, matutulog, gano'n na lang yon. Hindi. You have to work on it. Knowing that God has given you or your Father has given you positive declaration. Kumbaga, maging inspirasyon yan sa'yo na gumawa at kumilos. Dahil alam mo, binitawan ka ng isang magandang propesiya ng tatay mo, ng nanay mo, ng Diyos. Naintindihan po natin. So we have the responsibility to nurture and spread this blessing. Alam niyo, merong 5 blessings, no? Na gustong ituro sa atin ng Panginoon. Ano yung mga 5 blessings na yan? Spiritual blessing, physical, financial, emotional, relational, or social. Ano yung spiritual? Spiritual blessing.
Yung kagaya ng preach ko last Sunday, Acts 16:31, if you believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your family. Spiritual yan. Yung spiritual salvation natin. That the moment you surrender your life to Jesus Christ, making Him as Lord, God, and Savior of your life, you will go to heaven. That is spiritual. Ano pa yung blessing na yan? Physical. Physical blessing. That God will bless you physically or materially. Pangatlo, financial blessing. The Lord will bless you financially. Pagpapalain ka ni Lord, yung trabaho mo, yung business mo, pagpapalain ni Lord yan. Okay? Pangatlo, emotional blessing. Alam niyo ba sa panahon natin ngayon, maraming emotionally disturbed. Lalo na nung nag-pandemic, maraming nag-commit ng suicide because of depression, discouragement, marami pong may nervous breakdown, maraming may panic attacks, anxiety, worry. Why? Because they lack the emotional stability. Alam nyo, bahagi ng pagpapala ng Diyos sa atin, yung emotional blessing. May mga tao na talagang nakaka-experience ng panic attacks, anxiety, worry. Totoo yan. May mga taong nadi-discourage. Totoo yan. Kasama ako doon. Na-experience ko na yun. Panic attack, worry, anxiety, discouragement, depression. Naranasan ko na lahat yan. Even during that, I am already a pastor. Naranasan ko lahat yan. That's why I know how to pray for people who are experiencing panic attacks, worry, anxiety, depression, discouragement. Kasi naranasan ko lahat yan. Pero alam niyo ang kagandahan niyan, maranasan man natin lahat yan, andyan ang pangako ng Diyos that He will help you. Alam niyo ba pagka nakakaranas ako na inaatake ko ng anxiety, ng worry, ng panic, ang ginagawa ko, I inhale, no? Lagi ako nag-inhale, deep breathing, and then I recite Philippians 4, 6, and 7. Ano yung Philippians 4, 6, and 7? Do not be anxious about anything, but in everything, by prayers and petition with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. And keep on reciting Philippians 4, 6, and 7. Until yung emotion ko mag-stabilize. Until yung panic attack mawala. Mahalaga po yun mga kapatid. Yung emotional stability. And then relational. Yung relational blessing, yung sa pamilya mo, maayos ang pamilya mo, merong harmony, unity, and peace sa family. Hindi nababayaran yan, hindi nabibili yan. Maraming mga tao, mahiyaman, mga milyonaryo, pero magkakaaway, magkakapatid. Kaya kasama sa blessing ng Diyos, yaang relational and social blessings. Halimbawa, social naman, social media. Yung iba, 5,000 ang friends sa FB. Pero kung makapag-post naman, halos magmura sa wall niya. Laging galit. Laging may kaaway. Nakakalungkot kung isa ka doon. Nasisira yung patotoo ni Lord sa iyo. Why do you think Jewish people were more prosperous than other nations? Bakit? According to this book, The Jewish Phenomenon, na author ni Stephen Silbiger, isang Jew, ang sabi niya ganito, the percentage of Jewish households with income greater than $50,000 is double that of non-Jews. 40% of the top 40 of the Forbes 100 richest Americans are Jewish. 1/3 of American multimillionaires are tallied as Jewish. 20% of professors at leading universities are Jewish. 40% of partners in the leading law firms in New York and Washington are Jewish. 30% of American Nobel Prize winners in science and 25% of all American Nobel winners are Jewish. This is in spite of only 2% of American population is Jewish. Bakit daw ganun? Why? The answer is this, the parental blessing spoken to their children. Kaya napakahalaga kung magulang ka, yung parental blessing, yung spoken blessings na binibitawan mo sa anak mo, sa asawa mo, sa mga kasama mo sa bahay. Kagaya dito, let us go to Balak. Si Balak, isang hari ng Moab. Yung tinawag niya itong si Balaam para i-curse itong mga Israelites kasi natakot itong si Balak, yung hari ng Moab, na
nakita niya, napakarami nitong mga Israelites. Sa Numbers 22, we're talking of Numbers 22. So napakaraming mga Israelites, natakot to si Balak, nagkaroon siya ng masamang balak. Binalak niya na sumpain itong mga Israelita. Pinatawag niya ngayon si Balaam na propeta na, manitox. Na itong si Balaam, isang propeta na nagbibigay ng propesiya at the right price. Sabi ni Balak, "Pali ka rito, Balaam, isumpain mo itong mga Israelita na to." Dahil alam ko, ang sabi dito sa Numbers 22, verse 5, "A people has come out of Egypt. They covered the face of the land and have settled next to me." Verse 6, "Now come and put a curse on these people because they are too powerful for me. Perhaps then I will be able to defeat them and drive them out of the country." Pakinggan yung sabi ni Balak, ha? "For I know that those you bless are blessed and those you curse are cursed." Sabi ni Balak, alam ko kung sino ipagpapalain mo, pagpapalain. At sino susumpain mo, susumpain. Ay, halika rito, Balaam, babayaran kita. Ano sabi ni Balaam? "Nako, malahari. Mahirap po yung pinapagawa ninyo. Kahit ibigay niyo sa akin ang buong palasyo ninyo at lahat ng kayamanan dito, hindi ko tatanggapin. Kasi hindi ko kaya sumpain ito mga to. Dahil hindi ko kaya sumpain, sino pinagpala ng Diyos, hindi ko pwede sumpain. Walang tatalag na sumpa." Kulit nitong si Haring Balak. "Halika rito, Balaam, halika rito." Pumakit sa bundok. Sumpain mo, sumpain mo. Siyempre, manitox nga eh. Ang dami sigurong kayamanang binigay ng mga alipin ni Balaam. Nung bumukas na yung bibig ni Balaam, imbis na i-curse niya itong mga Israelita, blessing ang lumabas. Ang sabi ngayon ni Balak, ano ka ba? Ang sabi ko, sumpain mo. Hindi ko sinabing i-bless mo. Ang sabi ni Balaam, yun ang lumabas sa bibig ko eh. Sabi ni Balak, alika, punta tayo sa kabilang bundok. Sumpain mo. Ganun uli nangyari. Imbis na curse, blessing. Ang sabi ni Balaam, hindi ko talaga kayang sumpain yung pinagpala ng Diyos. Ito ba matindi bago pa nangyari yun? Di si Balaam nga, pupunta na siya doon kay Haring Balak. Ang nangyari, ayaw tumakbo ng kanyang donkey, yung bisiro. Pinalo niya ng pinalo yung kabayo niya. Ano ka ba? Ayaw mong dumiretso. Alam niyo, nagsalita yung donkey. Binigyan ng kapasidad ng Diyos yung donkey na magsalita. Ang sabi ng donkey, "Sir, kailan ba ako hindi sumunod sa'yo?" Ang sabi ng donkey. "May naalala ka bang sitwasyon na hindi ako sumunod sa'yo?" Ang sabi ni Balaam, "Wala." "Ay, bakit mo ako pinapalo?" Nagsalita yung donkey, nagkaroon ng conversation, no? Si donkey at si Balaam. Ang sabi ng donkey, "Kaya hindi ako dumidiretso, may anghel. At yung anghel, may espada. Pag dumiretso tayo, patay tayong dalawa. Kaya hindi ako dumidiretso." Nabuksan yung mata ni Balaam, nakita niya may anghel nga. Totoong pangyayari po ito. So, ano ibig sabihin nito? It means that there is power in spoken blessings. Pakinggan yung sasabihin ko, mga kapatid. Napakalaga nitong tinuturo ko sa inyo. It is very important that you watch out the words that are coming out of your mouth towards your children. Napakarami pong mga pagkakataon na itong mga magulang, kaya yung mga anak ninyo, kaya ganyan ang buhay, hindi maayos, marahil nagbitaw ka ng salita na hindi tama. Dahil sa galit mo, gagapang ka sa lusa, magkakasakit kayo. Naintindihan niyo ba? May pinag-pray ako, ini-scoliosis, di naglaban ng 2 kumot. Nako, grabe, sumakit yung likod. Hindi halos makakilos. Di pinag-pray ko. So, nung pinag-pray ko, gumaganon. Sabi ko, anong nararamdaman mo? Sabi niya, "Pastor, para pong may bumubunot sa likod ko, para pong may mga sibat na binubunot sa likod ko." Sabi ko, "Anong naiisip mo ngayon habang pinagpipray kita?" Anong sabi sa akin pinagpipray ko? "Pastor, naalala ko po yung lola ko. Kasi po yung lola ko, nung nalaman niya nag-born again kami, nag-JIL, nung nalaman niya nag-JIL kami, ang sabi sa akin ng lola at lolo namin, lahat ng sakit namin ng mga lolo at lola niyo, mamanahin niyo dahil nag-born again kayo." Yun na nga, yung scoliosis ng lola nalipat sa kanya. What did I do? I commanded the curse of scoliosis na mawala.
Talagang actuation na invisible. Lord, binubunot ko po sa likod nito, lahat ng sumpa, yung scoliosis, spirit ng scoliosis, I remove it, I pull it out in the spirit, in the name of Jesus Christ. Alam niyo, pagkatapos, after mga 15 minutes, sabi ko, ano kumusta? Wala na, kuya, pastor, wala na po. Sige, sige, ibalaktot po ako. Yung ako, wala na po, wala na. Alam niyo, the following day, naglaban ng 7 kumot. 7. Alam niyo kung ano nangyari? Ang sarap ng tulog. Walang sumakit, kahit kalingkingan, walang sumakit. At hindi na namin nabalitaan na sinumpong ng scoliosis. Kaya mahalaga itong sinasabi ko, mga kapatid. Kung halimbawa, nabitawan ninyo sa galit ninyo, dahil talaga namang kagalit-galit yung mga anak minsan, dahil sa sobrang tindi ng emotion mo, naisumpa mo, bigat niyan. Ano yung dapat yung gawin? Una, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Manalangin ka, verbally. Lord, binabawi ko po yung mga binitawan ko ng mga sakit na salita sa mga anak ko. At tawagin mo yung anak mo, ilay hands mo. At sabihin mo, anak, patawarin mo ko. So, binabawi ko lahat ng mga binitawan ko salita na hindi maganda sa iyo. At pag-pray mo, Lord, I am blessing my son, my daughter. Panginoon, pagpalain niyo po itong anak ko. Magiging matagumpay yung anak ko. Makakakilala sa iyo, magsusugo ng buhay sa iyo itong anak ko. At aayos ang buhay niya, aayos ang isip niya. So, that is very important. Life application, number 1. God desires to bless us because He loves us so much. We are the objects of His affection. The whole creation was created not only for the glory of God, but also for our enjoyment and satisfaction. Tandaan nyo, God desires to bless us because He loves us. Pangalawa, spoken blessings by parents must be given to their children as often as possible. Kung sa Bible, more than 600 times binanggit yung salitang blessing. So dapat sa atin ganun din na binibitawan natin yung blessing sa mga anak natin o sa asawa natin as often as possible. Make it a family tradition. Tandaan niyo ito, sabi ko, make it a part of your family reunion, family tradition to speak blessings to each and every one of your children. Kasama yung asawa mo, lalo na kung tatay ka. Kung wala na yung tatay, yung nanay. Kung wala na pareho yung nanay at tatay, yung pinakapanganay. Tumayo ka, i-represent mo yung mga magulang mo. Kagaya naman, pag birthday ng anak mo, huwag inuman. Born again ka na, huwag ka na nakikipag-inuman. Kaya nawawala ang blessing eh. Magkaroon kayo, mag-Bible study kayo, i-pronounce mo yung blessing sa mga anak mo. Nag-birthday. Easter, mahal na araw, yung linggo ng pagkabuhay, gamitin mo yan to bless your family. Pronounce positive declarations. Christmas, pronounce positive declaration. New Year, pronounce positive declaration. EDSA Revolution, pronounce positive declaration. November 1, pronounce. Make it a habit. Naintindihan niyo ba? Tingnan ninyo kung hindi pagpapalain ng Diyos yung pamilya ninyo. So, number 3, we must be channels of God's blessings to others in order to spread the gospel of Christ through good works and good words. Ibig sabihin, maging agent of God's blessings, channel of God's blessings. Huwag mo suluhin. Huwag mo sarilinin yung blessing na, akin lang ito kanya-kanya ng kuha to kay Lord na pinaghirapan mo ito. Hindi. You use your blessing to bless others. Naintindihan niyo ba? Pinagpala ka ni Lord financially. Sigurado nawang yung 10% ng kayamanan mo, pwede mong ibigay sa mga nangangailangan. Hindi ko sinabing 90% ipamigay mo 10% sa'yo. Naintindihan ba natin mga kapatid? Ako pa, binigyan ako ng Diyos ng puso na dati hirap din ako magbigay. Pero alam nyo, when I became, asahan magkakapatid, ako yung pinakamakunat. Tawag sa akin ng lola ko, ito na, si Ilocano. Bakit? Ako yung pinakamakunat sa akin magkakapatid.
Pasensya na, yung mga Ilocano, alam ko na yung mga Ilocano dito, hindi kayo makukunat, kayo yung mga galante. Tawag sa akin ng lola ko, Ilocano. Kasi ang kunat ko eh. Hindi ako makapagbitaw ng pera. Talagang may pagkasakim ako. Pero lang yung naborn again ako, lalo na nagpastor ako, nalaman ko yung nabigyan ako Lord ng kasiyahan na magbigay. Mas malaki yung binibigay ko, mas masaya ako. Naramdaman ko yan, totoo po yan. Mas malaki yung binibigay ko sa gawain ng Panginoon, mas masayang-masaya yung puso ko. Kaya dapat, bless ka ni Lord, pinagpala ka ng Diyos, gamitin mo yan in order to bless the Lord back. How can you bless the Lord? Hindi ba ang blessing galing sa Diyos? How can you bless the Lord? Ang sabi sa Bible, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. How can you bless the Lord? You can bless the Lord by praising Him, by worshiping Him, by serving Him, by giving back to the people. Kung ano yung ginawa mo sa tao, ginawa mo rin sa Diyos. Yung kabutihan ginawa mo sa tao, ang sabi sa Matthew 25, nagbigay kayo ng tubig sa mga nauuhaw, dumalaw kayo sa mga nasa kulungan, tumulong kayo sa mga maliliit, ginawa nyo sa akin yan. That is why in Matthew 5:15-16, in the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Ang ganda nitong Matthew 5:16 na isulat niyan. Kayo ay ilaw ng sanlibutan. Makita ng sanlibutan yung ilaw ninyo. Gumawa kayo ng mabubuting mga bagay para luwalhatiin nila ang inyong Ama sa Langit. Mateo 5, talatang 16. Good words, good works. Good words, hindi lang good words, good works din. Hindi lang good works, good words din. Words and works. Naintindihan natin mga kapatid? Pangapat, in Christ we are blessed with every spiritual blessings, which means that God wants to bless us all through our abiding relationship with Christ. Napakaganda ng Ephesians 1:3. Sabi doon, we are, praise be to God and Father for Lord Jesus Christ. In Christ, God has given us every spiritual blessing in the heavenly world. Ephesians 1 verse 4. In Christ, God has given us every spiritual blessing in the heavenly world. Ibig sabihin, dahil sa kay Kristo na ating Panginoon, tagapagligtas at Diyos, pinagpala tayo ng Diyos Ama ng lahat ng klase ng spiritual na pagpapala. Grabe, all kinds of spiritual blessing. Ano yung all kinds na yan? Spiritual, material, financial, physical, emotional, relational. Ikatlong Juan, talatang 2, ang sabi dito, alam ko na ikaw ay pinagpapala sa iyong kaluluwa, sa iyong espiritu, at nananalangin ako, nagpapalain ka ng Diyos sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay at sa iyong kalusugan. John 15, verses 5-8. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kapag kayo nananatili sa akin, sabi ni Kristo, if you remain in me, you will bear much fruit. Ano yung fruit na yan? Those are the blessings. That's why if we remain in the Lord, we will experience blessing after blessing, multiple blessings in the Lord. Kaya ang sabi dito, apart from me, you can do nothing. Pag hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hilingin ninyo ang lahat ng inyong maibigan at ito'y ibibigay ko sa inyo. At ang sabi doon sa verse 8, John 15 verse 8, this is to my Father's glory. Ito'y sa kalwalatian ng aking Ama, ang sabi ni Jesus, na kayo ay mamunga bilang mga disipulo ko. Anong bunga yan? Yung bunga ng pagpapala. Naintindihan po ninyo? Blessings. One of the signs that we are truly disciples of God, of Christ, is the blessing of the Lord. Hindi lang financial ang blessing, kaya wag mo sabihin na, ako naman, Pastor, bakit ganito? Isang kahig santo ka. Hindi lang naman dyan nakukuha ang blessing. At least may pagkahig mo, may tumuto ka. Yung iba, sabat ako ganito. 3 kahig na wala pa rin tuka. In conclusion, ito ang ganda nito. It's about the contrast between Jonathan Edwards and Max Jukes. Si Jonathan Edwards, he was a Puritan preacher, evangelical preacher in the
18th century. 18th century, more than 200 years ago. He was one of the most respected preachers in his day. He attended Yale University at the age of 13 and later went on to become the first president of Princeton University. Ang kauna-unang presidente ng Princeton, one of the top schools in the world, si Jonathan Edwards. At si Jonathan Edwards, yung asawa niya, nagkaroon sila ng ilang anak, 11 anak. 11 anak. Pero ito maganda. Every night, when Mr. Edwards was home, he would spend an hour conversing with his family and then praying a blessing over each child. Gabi-gabi, nagpe-pray si Jonathan Edwards sa 11 nilang anak, blessing, 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 blessing. Naintindihan niyo ba? Ilan ang anak? 11. Tingnan ninyo. Merong isang educator na trinace niya yung descendants ni Jonathan Edwards after 200 years. 1,400 descendants. Tingnan ninyo. Isang US Vice President, isang dean ng law school, isang dean ng medical school, 3 US senators, 3 governors, 13 college presidents, 30 judges, 60 doctors, 65 professors, 75 military officers, 80 public office holders, 100 lawyers, 100 clergymen, 285 college graduates. Lupit, no? Ito naman si Max Jukes, contemporary ni Jonathan Edwards. Ito pong taong ito, hindi siya naniniwala sa Diyos. Atheist, lasenggo. Tingnan ninyo, trinace din yung kanyang descendants, 1,200 descendants. Ano yung natagpuan? 300 died prematurely. Kumbaga, namatay ng maaga, nang wala sa oras. 440 who were physically wrecked by addiction to alcohol. Nawasak ang pagkatao, ang katawan dahil sa pagiging lasenggo, 440. 310 paupers. Ano yung paupers? Beggars. 150 convicts, preso. 190 prostitutes. 60 thieves, pagnanakaw. 7 murderers. Do you see the difference? Now, Jonathan Edwards, in spite of having 11 children every night, he gathered his children and he prayed a blessing for each one of his 11 children. And after 300 years, eto na, 1,400 descendants, look at what happened. It's very important to you pronounce blessings to your children. Pero ikaw, mahalaga, ikaw muna. Kailangan tumanggap ka ng pagpapala sa Diyos. How? It is by surrendering your life to Jesus Christ as your Lord, Savior, and God. Why? Because you cannot give something that you do not have. Hindi ka pwedeng magbigay ng blessing sa mga anak mo kung ikaw mismo hindi ka tumanggap ng blessing galing sa Diyos. Let us pray.